May performer ba dito? May may performer wala. Oh, wala. Kasi kung wala, yan. Kung mayroon, imbitahan natin mag-perform sample dito. Ayan. Medyo madaling. Bigyan natin ng liwanag. May nurse pa dito. Maraming nurse. Sino nurse? Wala. Doktor, mayroon? Ano yung doktor ng aso na yun? Anong tawag ng doktor ng mga hayop? Veterinarian, no? Okay. Pero wala ng mga aso tao dito eh. Okay. May sinabi ba? Kung sino kasunod ng speaker, may sinabi po? Wala. Ano daw kayong oras makauwi? Alas 2. Alas 2 na nga eh. Nagmamadali lang eh. Ang daya nito. Ma'am, first timer ka ba sa abroad? Kaya first timer pa na. Kaya laging nagmamadali. Okay. At kasunod na speaker, hindi naman dinescribe sa inyo kung sino siya. No? Okay lang yung sa likod. Kasi bigayan ng certificate dito may unahin sa harapan. Within 3 minutes. No, na-consume mo ng 3 minutes, yung nasa likuran, balik na lang kinabukasan. Okay na siya ma'am, sir? Okay na, sir? Hindi kayo nantok, sir? Hindi naman. Magkasama kayo, Mrs. Mrs. mo? Kasi pag sinabi mo, yari ka. Yari ka na. Akala ko Mrs. Way. Kasi dyan na sila. Matalaw lang kasi ako. Kasi nakita ko, nandikit kayo. Hindi na sila kukuha, nandikit. Okay. Meron may problema dyan? Wala naman. Sabihin mo may problema ka, pauwiin na kita. Walang certificate. Sige na kayo, no? May mga ano dyan, YouTuber. Yan. Pwede na kayo mag-YouTube sa akin, magkuha ng video. Kasi bakit? Pag kinuhaan mo ako, viral ka na agad. Siyempre, di ba? Okay. Ako kasunod na speaker. Sinong kawit ko, sir? Ha? Sinong kawit ko? Ano? Strada. Oh? Strada? Strada. Sino isa? Sabi ba? Parang si Bong. Yung sinabi niya si Bong, ang sabi ko naman, number 16. Sabi ko. May inaantok? May inaantok ko lang? Kanina, silip ng silip ako, ang daming inaantok. Kaya pagdating sa park ko, aywan ko lang. No, kung may aantokin pa. Pero hindi ako mahigpit. Pinapatulog ko. Gusto mo matulog, tulog ka lang. Walang problema sa akin pa. Siguraduhin mo lang, pag nakaidlip ka, walang may mangyari sa iyo na hindi maganda. Kasi kadalasan, pag nakaidlip na, meron dito dati, sira yung kisame. Bigla nang umangat yung pit sa upuan. Nakaidlip siya eh. Yun, ako pang sinisi. Wasak pa yung kape. Hindi yung kape na wasak. Yung baso ng kape, nawasak. Nabuhos. Ikaw kasi, ako pang sinisi. Dati kasi tiles pa lang to. Ngayon ano na yun? Ano to? Carpet. Okay. Pangalan ko, gusto mo malaman? Ako yung speaker. Pero sabi ng isa, dapat ako ang speaker. Pero bago ako papasok, itry mo muna. Nakiusap sa akin. Kasi medyo masama pakiramdam. Pasukin mo muna. Pero pag within 5 minutes, hindi pa ako nakarating, continue mo na. Kayo nang ako na daw mag-speaker. Sabi ko, no problema. Ang sabi niya sa akin, ipa-check nyo sa kanila, ipa-search mo sa kanila yung YouTube channel niya.
yung YouTube channel niya daw, ipa-search sa inyo. Yun. Yung Kaagapay ACTV. Kasi pag na-search ninyo, pag nakita, mga 3 minutes, papasok na siya. No? Siya yung speaker, darating. No? May nanonood ba kayo ng YouTube? Sa mga YouTube, nanonood kayo? Yung mga fake news? No? Sabi niya doon, kung mapapanood nyo, hindi fake, totoong-totoo. No? Kaya sabi niya, pa-search mo sa kanila, lahat sila, dapat dito sa ano eh. Yung Kaagapay ACTV, ipa-search mo sa kanila, lahat pa kayo may cellphone. Kasi kanina, may picture-picture kayo ng mga lahat ng logo, ng mga ahensya ng gobyerno, na pag anytime, just in case na may problema, matawagan nyo, sabi niya, tapos nandoon pa ang number, pag tinatawagan, minsan, hindi naman nakukontak. Tama? Anong selfie ng picture-picture? Tama? Kaya, yung channel ko, sabi niya, ipa-search mo. No? Kaagapay, space, ACTV, sa YouTube. Tapos, ipataas mo sa kanila, yung mga kamay nila, yung cellphone nila, kung okay na. Yan, yung nakasombrero daw, kulay itim. At saka, naka-eyeglass kulay itim. No? Na parang cowboy. Tanungin mo kung nakita na nila, ipataas mo ang cellphone at papasok na ako. Nandyan ba? Nakita niya na? Lahat? Na-trace niyo na? Okay. Itaas ang mga cellphone. Sa mga cellphone, walang cellphone, mag-ingat ka dyan sa walang mga cellphone. Okay. Nakita niyo na? Ilan lang yung cellphone? Isa. Sabay-sabay. Taas. Okay. Kunti lang. Yung cellphone niya, sabi niya, pag tinaas yung cellphone niya, tapos katabi mo ang cellphone, sabi niya, sabihin mo sa kanila, mag-ingat sila. Okay, nakita niyo na, tama? Dahil nakita niyo, siya yun. Ang magsalita dito mo ngayon. Pag nakita niyo, ang sabi niya, walang silang ibang gagawin, i-subscribe niya. Bakit? Pagdating nila sa labas ng bansa, maging remembrance nila yan. May problema sa labas ng bansa, buksan lang nila ang channel na yan. I-search nila kung anong date sila nagpidos. June 19, tama? May problema. Yung problema, kadalasan na encounter ng mga OFW sa labas ng bansa, yung problema, no? Akala, pagdating doon, sahod agad. Yung pala, halos laging delayed ang sahod. Isang buwan pa lang, delayed na ang sahod. Kaya gutom ang inabot. Yan ang kadalasan na-encounter ng mga OFWs. Na yung gutom na yan, na dinanas mo doon, sabi niya, mas matindi pa sa gutom na dinanas nila dito sa loob ng Pidos. Kasi ulang kanina, ulang bang kain-kain. Tama? O, sino yun? Sino yun? Walang iba. Kung hindi, ako yan. Tuloy-tuloy ha. So, lang hinantok ha. Mama, okay ka lang. Dito si Fernando po, mama. Wala na yun. Okay. Sam Carwasa ng AMIPA OFW. Monday hanggang Friday, nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ba't kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. No? Wala pa yan dati, hindi mo pa narinig dati. Nasa 2 dekada na po. Ako nasa servisyo. Sam Carwasa. Ngayon, kamusta? May natutunan naman kayo doon sa module ng Pidos, pero naman. Mabuti naman. Kaya kayo nagpidos para may matutunan, no? Hindi para lang magpidos lang para kumuha ng certificate. Tama? Kasi ang iba dyan, habang nakatayo ang speaker sa harapan, tango ng tango, pero nilalaman ng isipan, may certificate kaya ako ngayon. Tapos, nung patagal na, anong oras kaya tayo makalalabas dito? Tama? Ang iba, ang nasa isipan, is abroad naman ako. Ulit-ulit na lang po.
Puro nang tinanong ko, ilang taon ka na sa labas ng bansa? Siya, ma'am, 21 years. Kaya parang walang pakialam sa nakatayo sa harapan. Nung tinanong ko, di ba nagpidos ka? Sabi ko, what is pidos? P stand for what? Ang sagot sa akin, sir. P stand for what, ha? Ang sagot sa akin, sir, Philippine. Philippine ang sinagot. Oh. Ibig sabihin, walang alam. Ang sabi ng uwa, it's abroad ka man, dadaan ka pa rin sa pidos. Tama? Kasi ang sabi ng uwa, pidos is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Kaya ka nandito ngayon. Bakit? Bakit? Ha? Nasa labas ka ng bansa. Nagtrabaho ka doon. Nagtrabaho ka doon. No? Hindi pa yan. Mamaya, ihanda mo yung puso. Ihanda mo lang puso mo dyan. Okay, hindi pa yan. Nagtrabaho ka sa labas ng bansa. Ilang taon ka doon. Maraming pagbabago. Taon-taon na dapat mong malaman. Tama? Nasa labas ka ng bansa. Kaya dapat alamin mo, pag uwi mo ng Pilipinas, mabalik ka man sa labas ng bansa, mag-undergo ka ng pidos. Bakit? Sino ang mag-inform o mag-update? Walang iba kundi ang pidos. Tama? Pero, tandaan, maraming pidos sa Pilipinas. No? Hindi lang dito sa loob ng building, sa labas mayroon. Hindi lang sa room na to, mayroon. Pidos dito, pidos doon, pidos doon, pidos doon, pidos. Folklore, puro pidos. Yung part nila is part ko. Ang part ko, hindi nila part. Si Sir Dula, si Ma'am Salade, their part is my part. My part is not their part. Bakit? Welfare assistance. Just in case of emergency. Sino ang emergency? Sir, anong may emergency? Palatandaan pag may emergency. Di ba may nagwawangwang? Di ba? Hindi lang sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Kaya dapat ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Kaya ako'y nagtatanong, kamusta? May natutunan? Yes. Magtatanong lang, kamusta ang excitement? Nasa 100% ba? Yes. Pagdating sa part ko, after pumakto, kadalasan, lahat ng excitement nauubos. Kasi bawat sinasabi ko dito at may nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20% sa 100% na excitement mo. 5 times ako magbawas. Pag nakalimang bawas ako sa iyo, ubos ang excitement mo. Tama? Kaya handa mo ang sarili mo. Bakit? Iba ang batas. Dito. Iba ang batas. Pagdating sa labas ng sabi na, ulitin ko, iba ang batas dito. At iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. No? Kaya dapat alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Kaya dapat, habang ako'y nakatayo sa harapan, concentrate sa akin. Ano mang profession natin, profession mo. No? Itsipuera muna natin. Focus ka sa akin. Hindi sa labas, hindi sa katabi mo, hindi sa cellphone mo. Bakit? Mahalaga ang ating pag-usapan ngayon. Okay, concentrate. Are you ready? Yes. Okay. Isang pagkakamali sa batas. Pag nagkamali ka, hindi lang sa Pilipinas, hanggang pagdating sa labas sa bansa, mananagot ka, tama? Hindi mo pwede sabihin, ay hindi ko po alam, inosente kasi ako dyan eh. Mayroong kasabihan, ignorancia legis niminim is kusat. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one. And no one is above the law. Tama? Kaya kahit sinong may kataas-taas na tungkulin sa ahensya ng gobyerno, mananagot. Kahit issue lang yun, pananagutan mo. Para mapakatunayan mo na hindi ka nagkasala. Malinaw? Kaya umpisahan ko na.
C. Ang mga X abroad. Taas yung mga kamay. X abroad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First timer, taas yung mga kamay. 8. 7. Ang X abroad. Ang first timer ay 8. Tama? 7 times 8. Ano? Ilan? Ha? Ha? 4? 53? 56. Pero, mayroong hindi tumataas ang kamay. Nung magpataas ako ng kamay, mayroong talagang hindi tumataas ang kamay. 2 beses. Ang tanong, sa hindi tumataas ang mga kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa iyo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Tama? Sabi ng iba, bilisan ka dyan. No? Okay. Ganito. Mr. Sam, bakit ka tanong ng tanong? Gusto ko lang malaman. Hindi po matatapos. Hanggang sa matapos ang paglilitulog, magtatanong. Ako lang nagtanong. Okay? Bakit ka, Mr. nagtatanong? Gusto ko lang malaman kung ano mayroon. Na? Sinong X abroad na umabot ng 20 years? Sa labas ng 20 years. 15, 16, 12. Meron? 10 years. 8 years. Mayroon? 6 years. Mayroon? Ma'am, 6 years. Ma'am, nung magpidos ka noon, saan ka nagpidos? Hindi po ako nagpidos. Saan po? Hindi po ako nagpidos kasi nag-tourist po ako. Ang tinanong ko siya hindi. Salamat. Anit ko kayo, ma'am. Saan ka nagpidos noon, ma'am? Pedro ilan? Sa building o sa labas na building? Nakita mo kung saan pinagpinusan mo, ma'am? Nakita mo kung saan pinagpinusan mo? Ha? Ang tinanong ko, ang sagot mo lang hindi mo ko nakita. Okay. Hindi mo ko nakita. So ngayon, hindi mo ako nakita doon. Kasi wala kang talaga doon. Ano sa iyo? Nakita mo ako sa YouTube? Kailan? Ha? Ano ba lang? Subscriber kita. Bakit? Ma'am! Huwag mo na. Ma'am, may naging karanasan ka ba sa labas ng bansa? Okay lang. Sige, huwag mo na ipagpano. Yung hindi maganda. Yung hindi maganda meron. Yung pera pa. Walang sahod-sahod meron. Yung pera pa sa pagkain. Wala naman. Yung ina-attempt na repen or gasain, wala naman. Yung grabe ka. May teacher. Teacher meron. Yan, ang gusto kong malaman. Teacher. Teacher, ma'am. Ang teacher dapat nasa harapan o upo. Sir, resign. Trabaho as teacher. Ilang taon? 10? 10 years, guys. As teacher. Kayo, ma'am? 15 years. Sige. 15 years, guys. Nag-resign sa trabaho. 15 years sa trabaho. Nag-resign sila ni ma'am. Bakit? Mas malaki ang sweldo pagdating sa labas ng bansa. Tama? Tama, sir? Mas malaki. Okay. Dahil mas malaki doon, kaya nag-resign. Your course, sir, is education. Tama? Your course is education, ma'am. Your profession is teacher. Ganun din, ma'am. What is education, sir? Ma'am, what is education? Pagdodorong. Sir, ma'am, education is a continuous process of learning, right? Your course is, your profession is teaching. What is teaching, ma'am? One, nagtuturo pa rin. Nagtuturo pa rin. Education is a continuous process of learning, and teacher is a noble
provision of the universe. Ayos ba? Kasi bakit? 92, ako nag-graduate. Lagi akong model sa school. Laging model. Snappy, sa buhok pa rin. Dalawa lang kami. Pero hindi ako nagturo doon. Kasi hinayar ako. Papasok ko dapat sa PNPA, no? Philippine National Police Academy. Pero maraming umadlag. Kaya dito lang ako nagtuturo. Hanggang sa inabot ko yung pagbabalita sa radio. Radio at pagsusulat sa dyaryo. Di ba? Kaya ako nandito. Sir, ma'am, thank you. Sunod ko nang itatanong. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Ang bilis, no? Yan kasi ang major subject ko, sir. Math. Kaya magtataka ka, akala mo hindi ako nagbibilang. Sa totoo lang, kasi ang bilis, di ba? Hindi naman talaga ako nagbibilang. Puro ng patawa, no? Okay, sa mga ex-abroad, kayo ang, first timer, kayo ang, tandaan nyo, kayo ang mga bagong bayani. Parang pabiro lang kwento ko dito. May matutunan kayo. Bagong bayani. Mga ex-abroad, kayo ang ano? Dating mga bayani. Okay? Totoo naman, di ba? Okay. Mrs. Sam, bakit ka nagtatanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Ito po. Gusto ko lang malaman. Kasi ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Guys, yan ang nasa batas. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata bago magpidos. Isang batas ang ating tutukan ngayon. Marami kang matutunan. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Then after na mag-sign ng kontrata, magpidos. Dahil hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, magbabawas na ako sa excitement mo ng 20%. Sa 100% na excitement mo, magbawas ako doon ng 20%. Ang natira is 80%. Yan ang nasa batas. Then after pagpidos, dapat sisiguraduhin makaalis ka na. Kasi bakit? Ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisahan, 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Malinaw? 2 buwan hanggang 3 buwan. Dapat, nasa labas ka na ng bansa, wala ka na sa Pilipinas, dapat kumikita ka na ngayon, at dapat, siyempre, wala ka na dapat ngayon sa iyong inuupuan. Diyan. Kaya sabi ng iba diyan, nakaupo lang, nakatingin sa akin, pero sinisiko yung katabi. Bakit tayo? Nandito pa rin. Problema, tama? Dahil problema, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 60%. Parang biro lang, no? Kamusta? May naramdaman na ba kayo? Nakaiba? Meron na naramdaman? Sabi ng iba, ito nga yung speaker na sinasabi, no? Na pagdating doon, katakot-takot yung mga sinasabi. Matatakot ka lang kung may kasalanan ka. Pag wala kang kasalanan, habang nakatingin sa akin, hindi ka dapat matatakot. Tama? Bakit? Yung sinasabi ko dito ay naayon lamang sa batas na dapat yung malaman para hindi kayo mapahamak. Huwag mong sisihin ang agency mo. Ma'am, bakit? Sobrang takot naman yung narinig namin sa uling speaker. Ma'am, bakit doon yung kami pinadala? Hindi mo alam. Mahal lang kayo ng inyong agency. Bakit? Kung hindi kayo mahal ng inyong agency, ang daming bidos dito. Doon ka. Ang dami. Daghan kayo ba?
Pagtapos mong pidos, tuwang-tuwa ka ngayon, certificate dala-dala mo. Pagdating sa labas-labas may problema. Ano? Wala na. Sumbong dito, sumbong doon, kung ano nang naririnig. Nagsara na lang agency, hindi pa nasolve ang problema. Nag-viral na ang problema, wala pa rin solusyon ang problema. Dito, kaiba po yung amoeba, pidos. Bakit? Marami kang marinig. Nakatakot-takot na. Katulad ng ano, makadalawa na akong bawa sa'yo. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi ang iba dyan, siyempre, nagbabayad na ng placement fee. Kapag bayad na, di ba? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano naman ang placement fee mo? Yan ang tanong. Tama? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? Tama, ma'am? Bakit kasi nagbayad ka ng sobrang laki, ma'am? Sabi ni ma'am, katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas ng bansa. Ha? Kaya kung hindi ka, kung nagbayad ka ng sobra-sobra, may ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira, 40% na lang. Ano? Kaya pagdating sa usapan na to guys, sinasabi ko na, bawal. Labas-pasok, bawal. Pero pagdating sa usapan na to, mayroon talagang lumalabas at hindi nagpapaalam. Sinundan ko sa labas. Akala ko papasok ng comfort room, doon lang para sa may kanto. Nung nilapitan ko at pinakinggan, narinig ko sa kanilang usapan. Ang sabi ng OFW, ma'am, sabi niyo, maganda ang buhay OFW. Masarap. Yung pala, may alam pa kayo, pilos-pilos, wala naman kami pinirma na kontrata. Kinuha kami kami ng placement fee, sobrang laki. Inaway. Pinarinig ko sa kanya. Yun ang narinig ko. Pagbalik niya, may narinig pa siya ulit. Kasi sabi ko, magbawas ako ng 20%, another 20%. Ang natira is 40% na lang. Pagbalik niya, ang sabi ko, at dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o restaurant. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Nung sinabi ko, sa loob ng agency, bigla namang lumabas. Hindi nagpaalam. Ma'am, bakit kinuha niyo ng pira? Hindi sa loob ng agency. Sa loob pa ng Jollibee. Patay. No, parang nagkakatawa, no? Pumasok ulit. Pagpasok, may bumulong sa isa. Binulungan yung katabi niya. Di ba tayo Jollibee rin? No? Sabi namang katabi niya, at least, pinamirinda tayo. Tapos, pinamirinda daw. Nung marinig ko, sir, hindi niya pira yun. Ang pinamarinda sa'yo, pira mo yun. Bigla namang tumayo. Ma'am, yung pinamirinda, pira sa akin yata yun eh. Grabe, no? Nakuha nyo? Dapat sa loob ng agency. No? Alam nyo kung bakit ko binanggit? Teacher. 12 teacher. Last month of February. Nag-resign sa trabaho. Girinap ang opportunity makapagtrabaho sa bansa ng Korea as fruit picker. Nagbayad ng 280,000. No? Ang sahod, 100,000 plus. Kasi sa Pilipinas, maliit naman sahod ng teacher.
Tama, ma'am? Kaya hindi din talaga ako nagtuturo sa school. Wala. Wala eh. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, lahat ng mga abusadong teacher, pinapasok ko sa mga school. Yan nung pina-enroll yung pamangkin ko. Gumano naman ang admin doon. Nandito naman, dito pa rin magpa-enroll. No? Kasi pag may mali, pinapasok ko. Sabi ng recruiter, after 3 months, no? Di ba, pinakita ko namang bahay ko sa inyo sa Las Piñas. Dito niyo ako puntahan. Pag na-full paid na kayo lahat, dito niyo ako puntahan at mag-follow up sa akin na. Ilang buwan ang nakalipas. Nung magbayad ng 280,000. Guys, hindi na mahagilap si ma'am. No? At large, biktima na ang 12 teachers. Papayag ba kayo? Bakit ko kinikinto? At wala namang akong kopya. Kabisado ko. Di ba? Yung nangungupya, yung mahilig mangupya sa school. Nung ano, di ba? Biktima ng illegal recruitment. Sumunod, yung 20 mga taga Batangas. Sino taga Batangas? Taas yung kamay. Nako, meron naman. Batangas, 20. Kinuha ng 178,000 bawat isa. No? 178,000. Isang taon na hindi pa rin nakalis-alis nang malaman ko lang. No? 178 times 20, magkano? 3.5 million something, no? Instant millionaire yung nag-recruit. Anong bansa? Gusto mo malaman? Malaysia, South Africa, Japan, Japan at Czech Republic, Poland. Kawawa. Ngayon balik sa hirap. Baon sa utang. Sir, sana pwede kung nandyan ang suspect. Pwede nating huliin. Pero pag wala, hindi nyo hagilap ako pang hanapin nyo, di ba? Ano ka? No? Ay kung nandyan lang at kung sumasagot pa sa cellphone kayang-kaya. Di ba? Kaya dapat ingat. Ingat ha. Kaya dapat pag nagbayad sa loob ng agency. Kaya kung hindi ka nagbayad sa loob ng agency, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 20%. At pag nagbayad, dapat ay may kaukulang resibo. Ang tanong, may resibo ka ba? Sabi ni iba, ha? Nga. Hindi madali. Kaya hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Lipat tayo dito, pwesto. Wala akong cameraman Ganon talaga pag vlogger, kaya marunong ka mag-vlog. Maghanap ka ng magandang umiti, magandang tumawa, yung natutukan mo yung parang lagutan ng hining. Problema hindi. Ubos ang excitement, tama? Dahil naubos ang excitement mo, magtatanong lang, tuloy ka pa ba o hindi na? Tuloy. May na. Pwede lakasan. Ang sagot nyo sa akin dapat, tuloy. Pag nagtanong ako tuloy hindi, ang sagot nyo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Gano'n na. At dapat lakasan. Yung sigaw na sigaw talaga. Nagigil. Ang tanong. Sagot ha? Dapat sabay lahat ha? Ang sagot, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan ha? Huwag mong paligtarin. Okay. Okay. Ang tanong. Tuloy hindi! Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Sama! Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Sunod. Sa lunita. Okay! Tuloy ang laban. No? Good luck. Sana 100% lahat. May natutunan sa akin. Anong batas yun? Itong pinakamaganda. Dapat hindi nyo makalimutan. At least, para pag lumabas ka dito, sir, may alam ka na sa batas. Ang ganda pa naman ng salamin mo, sir, tema. Mahalata ka sir, abogado pag labas dito. Abogado. Kasi may alam ka na sa batas. Nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Anong batas?
That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal na kulong, no? Nakalabas, nakapagpiyansa sa batas niya, no bail. Tatlo lang, tinuro ka sa akin. Tatlo lang. Pag tinuro ka, may paglalagyan ka. Kaya kung bakit magtataka ka, yung kamera ko, panay ikot habang nagsasalita ako. Bakit? Yung hindi ko nahuhuli sa labas, minsan, sa loob ko lang ng pidos, nahuhuli. Minsan, maano mo malaman, Mr. Sam? Kasi, habang umiikot ang kamera ko, at natutukan ka ng kamera ko, biglang nag-blink ang kamera. No? Ibig sabihin, positive. Ikaw yun, ang suspect. Papayag ba kayo maging suspect? Sa likod nga, i-try ko doon sa likod. Malayo ka sa likod. Parang wala, kahawid lang naman. Yun. Ma'am, okay lang kayo dyan? Mga boss, okay lang? Okay. So ngayon, huwag kayong maglala. Kung mayroon mang tinamaan dyan sa sinasabi ko, no? Normal lang yun. Ikaw na nga yun. Pero, kung ikaw ay hindi nakapagsaya ng kontrata, huwag kang malungkot. Kasi bakit? Hindi ka nakapagsaya ng kontrata ngayon, kaya nung marinig yung sinasabi ko, hinihimas-himas mo ng nono. Inaantok ka na. Gusto ko ang tumawa, pero hindi ka makatawa-tawa kasi inahatak pa rin ng antok yung mga mata dahil sa nangyari sa problema mo ngayon. No? Bigyan natin ng solusyon. Sa hindi nakapagsaya ng kontrata, ang ibig sabihin, mahal kayo ng inyong agency. Ano? Advance PIDOS lang. Advance PIDOS, kasi ang iba dyan malalayo pang pinanggalingan, galing pa ng Davao, no? Kumalik kung saan galing, tapos, ganito, pabalik-balik, kung nangyayari, so advance PIDOS. During final briefing, signing of contract, diretsa na. No? At is importante, pag pumirma tayo sa loob ng agency, hindi din sa loob ng Jollibee, ha? Yung pala sabi ni ba, nakahinga na rin. Okay. Pero sa binanggit ko, pinagkukuha ng kinapira kung saan sa labas, dapat malaman ng agency, ha? Malaman ng agency. Kasi bakit? Maraming gumagamit ng pangalan ng agency. Maawa po kayo sa inyong agency. Kaya dito, hindi po namin kalaban ng agency, hindi po namin kayo laban, no? Gusto lang namin kayo mapangalagaan hanggang pagdating sa labas sa bansa. Kung mahal kayo ng agency, mas mahal kayo namin. Kung mahal kayo namin, mahal din po namin ang inyong agency. Bakit? Kung walang agency, walang naging OFW. Tama? Kaya pag may problema sa labas sa bansa, no? I-inform din po ang inyong agency. I-inform. Sa pamagitan ng ano? Pagtawag, no? Kung mag-chat man kayo, pero mahirapan man kayong pumunta, no? No? May number akong ibibigay sa inyo. Doon kayo tumawag, hindi kahit kanino. At siya po ang aksyon sa inyong problema. Ayos? May problema na yun. Ang purpose, hindi na kailan palakihin ang problema, idamay mo pang pamilya mo, gastos, pamasahe araw-araw kung saan-saan nakarating ng ahensya ng gobyerno. Pagkatapos, pag tinawagan, hindi man makarating doon. Pag tinawagan, ang sagutan sa iyo sa number na tinawagan mo, the number ni Daniel is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Tama? Yung number niyan, pwedeng tawagan. May mag-rescue sa inyo or may action sa inyong problema. Siya po ang kakatok sa pintuan ng inyong agency na makipag-usap ng maayos, diplomatic way, no? At para mapabilis ang paglutas ng problema. Ayos ba? Yes. Ayos ba? Okay.